kaibigan, matagal po nating hinangad na makatulong po sa mga taong may paniniwala na sila po ay nasa bilangguan. Sa pamamagitan po ng ating samahan, yung po ating tinatagdatan puluban, ginawa ko po ang lahat na magagawa ko upang sa pamamagitan ng ating broadcast sa himpilang DZRJ, maituro po sa kanila ang harmonics, yung katugmaan, ang 10 hakbang tungo sa paglaya at tunay na kaligayahan. 33 taon ako ay nagtiyaga. Hindi na po mabilang ang oras po sa himpapawid at sa aking tanggapan. Ngunit, ano po ang dahilan kung bakit hindi po marami ang nakinabang sa aking mga tinuturo? Nandun pa rin po sila sa square one. Bihag pa rin po sila. Preso pa rin po sila. Wala silang pagkakataon na mag-isip-isip. Kaya, tinanong ko po sa Ama. I went in meditation and I asked, Father God, please show me who are the people that I can help. People who have the time to think about what I will teach them. At kaagad-agad, dumating po ang sagot. Yung mga preso, yung mga totoong nasa bilangguan, yung mga nasa labas, bilanggo rin yan. Walang pera, may sakit, walang nagmamahal, kasi lahat yan ay bilanggo. Ngunit wala silang panahon na mag-isip. Samantala, yung mga nasa loob ng kulungan ay nabuburyon dyan eh. Dahil sobra ang kanilang oras na makapag-isip. At nangyari nga po na yung aking anak ay napasama sa isang kaso at siya po ngayon ay nasa Camp Bagong Diwa sa Bikutan. Nabigyan ako ng magandang pagkakataon upang matupad po yung aking hangarin na maituro po sa mga bilanggo ang lumaya at lumigaya bagamat sila po ay nasa loob po ng bilangguan. At nung nakaraang linggo, ipinaliwanag ko po sa kanila yung aking ginawang 10 hakbang tungo po sa paglaya at tunay na kaligayahan. Una, aaminin po na sila po ay may mabigat na problema at hindi po nila kayang mabigyan po ng lunas. Pangalawa, pinapaliwanag po sa kanila na habang sila po ay buhay, may pag-asang malunasan po ang kanilang problema. Ang taong patay, wala na pong magagawa. Pangatlo, kailangan pong isuko po ang sarili at isuko po ang problema. Talagang tatalikuran na po nila ang kanilang kahapon. Huwag na po silang lumingon kung ayaw po nilang maging lapida. Okay? Pangapat, ipagtapat po sa mga kasama ang problema. Ano ba yung problema yan? Ano ba yung dinadala mo? Ano ba yung kinakalagkad mo? Yan. Kailangan ipagtapat. Yung iba po kasi tinatago eh. Ayaw po nilang masabi kung ano ba yung problema nila. Panglima, unawain na mahalaga ang magpatawad, ang magpalaya, at ang ihangad po na ang lahat ng mga nagkasala sa iyo ay palayain na. Basbasan po, ihangad po natin na sila po ay mapa sa Diyos. At sa ganun sila po ay matutong magbalik loob sa kaharian ng pagmamahal. Pagkatapos na sila po ay magpatawad at palayain po ang lahat ng kanilang mga dating hawak. Dahil po sa sama ng loob, hinanakit, galit po, inis, etc. Ngayon kailangan naman iwasto ang kanilang mga pagkukulang. Ang kanilang mga pagkakasala. Kailangan iwasto upang muling magsimula.
Kailangan bayaran po nila yung mga utang nila. One way or the other. Kailangan malinis po ang papel. Pampito, ngayon na malinis na po ang papel, pwede na pong magsimula ang tao. At ang unang hakbang ay yung pong sumangayon sa patakaran po ng buhay. Na magmahal upang mabuhay at mabuhay upang magmahal nang walang pasubali. Okay? Then, number 8. Pagkatapos po nilang magpasyang magmahal na upang mabuhay, kailangan po naman ngayon bantayan po ang sarili. Dahil babalikan po kayo ng tukso. At marami po sa inyong mga nakikita ay maaari pong maging dahilan na kayo po ay mag-slide back. Kaya babantayan po ninyo ang inyong sarili. At anuman po ang tukso, manindigan. Manindigan, manindigan. Number 9. Habang nagbabago ang mga pangyari sa buhay po ng tao, kailangan itala po sa kanyang aklat ng buhay lahat ng mga magagandang karanasan sa buhay. At sa lahat ng mga napaala po niya, kay maliit na bagay o malaking bagay. And number 10, lagi pong magbigay ng magandang halimbawa. Kailangan magbigay po ng mga magagandang balita upang sa ganon, sila po ay tularan. Kailangan maging huwaran po sila. They have to become inspirations to the others. So, yan po ang tinuturo po natin once a week sa mga bilanggo. At habang tumatagal po ang ating gawain, natitiyak ko na ako po ay babalik at ipakikilala ko po sa inyo ang mga nagbagong buhay na, ang mga nagpasyang magbalik loob sa kaharian ng pagmamahal. Maraming salamat po.